Sa puntong ito, pag-uusapan po natin itong mga few hours from now ay magkakaroon ng open court deliberation to render decision itong ICC Appeals Chamber hinggil po sa motion or petition for appeal na maigrant o maibigay po at maaprubahan ng ICC ang interim release ni Pangulong Duterte. Ano ba ang interim release? Ano ba ang ICC at bakit kailangang daanan ito na proseso, no? And by the way, nagsimula na rin po kagabi ang tinatawag na Prayer Vigil Solidarity Support para naman magkaroon ng pagkakaisa at panawagan through prayers ang mga sumusuportang mamamayang Pilipino, milyon-milyon, sa favorable or positibo na magiging desisyon ng ICC Appeals Chamber hinggil sa pag-apila ng legal team ni Pangulong Duterte na ma-reconsider ang nauna ng ibinasura ng ICC Chamber na interim release na appeal nila Pangulong Duterte. I think that was last October. So nag-appeal sila or sometime around September. So ano po ba ang ICC talaga? Bakit tayo napunta dito? Ang ICC, binabanggit po ni Ka-Eric yan paulit-ulit. Ito po ay walang jurisdiction, bogus na, simula pa noong March 19, 2019, in as far as the Philippine sovereignty is concerned. Pero dahil po pataksil at patraidor at buong katarantaduhan na ginamit ni Marcos at nila Romualdez, magkasabwat sila, ang puwersa ng kapulisan, ang resources, pondo, patraidor at pataksil na pinadukot, kinidnap si Pangulong Duterte at ipinatapon at hindi makataong ipinakulong sa ICC. Bagamat bogus na ang ICC dahil year after na nag-withdraw tayo bilang miyembro ng ICC noong March 2018 yon, pagdating ng March 2019, nagkaroon na ng 1 year na completion of the provisional withdrawal na yon at naging final na, at ito ay kinumpirma ng Korte Suprema sa Pilipinas na ang acts of withdrawal or the act of withdrawal, for example, na ipinatupad ni Pangulong Duterte in behalf of the Philippine government was valid. Kaya wala nang jurisdiction, kaya bogus ang ICC kung ang pag-uusapan ay technical and treaty-like authority. Wala na talaga. Subalit dahil nga gusto ni Marcos at nila Romualdez na ma-eliminate physically si Pangulong Duterte, natatakot man sila na i-assassinate siya at baka magrevolusyon ang mga Pilipino o magkaroon ng civil war o malawakang pag-aalsa, pinadukot at pinakidnap at pinatapon at pinakulong nila ng illegal sa ICC. Kaya nandun si Pangulong Duterte. Ang ICC, governed po yan ng Rome Statute. Yun po ang treaty basis kung bakit may ICC. Kaya tinawag na Rome Statute po yan dahil nagpirmahan ang mga bansa na sa ilalim ng United Nations, nakikilalali nila ang otoridad at jurisdiction ng ICC sa mga limited crimes like crimes against humanity, mass murder and genocide, war crimes, yun. Yun po ang mga kadalasan at mga sandigan ng mga kaso sa mga state leaders and government functionaries, including mga security forces ng iba-ibang gobyerno. Subalit, nakita natin ang record ng ICC, bias yan sa mga may pagka-racist, no? Ang mga itim, mga taga-Africa lang ang binabanata nila, halos. At hindi po nila yan nagagawa sa mga bansang malakas ang loob ng mga gobyerno, kagaya ng Estados Unidos na hindi naman po member ng ICC, kagaya ng Russia, kagaya po ng China. Hindi nila kaya yon. Ng Saudi Arabia, hindi nila kayang ipatupad ang kanilang ICC na yan. Kaya nga, kung hindi sana na-custody si Pangulong Duterte at hindi siya na-detain doon dahil sa kataksilan at katraiduran ng gobyerno ni Marcos, hindi natin dinadanas ang pinagdadaanan na ito ni Pangulong Duterte na very unfair and very unjust sa kanyang edad, sa kanyang kalagayan, at sa mga naging nagawa niya para sa bansang Pilipinas, sa ating gobyerno. Ito pa ang isinukli ng katraiduran ni Marcos at nila Romualdez. Kaya,
there is only one country na pwedeng sagawa ng rescue sakaling pakialaman o iarestuhin ng ICC ang kanilang government officials, military officials, o sino pa mang bahagi ng gobyerno at estado ng US o ng United States of America. They have the so-called The Hague Invasion Act, kung saan gagawa at magsasagawa ng kung kinakailangan security and military rescue at babawiin nila ang kanilang sundalo, opisyal ng gobyerno, opisyal ng military nila ang Estados Unidos kapag ginalaw o kinuha ng ICC. But we do not have that kind of law sa Pilipinas. Kaya dahil na custody, there is an actual detention and custody on President Duterte, ang pwedeng gawin ay dumaan sa proseso internal to the ICC. Kaya nagpipetisyon ng interim release. Ang interim release po ngayon na siyang hakbang ng mga abogado ni Pangulong Duterte, nakasaad din po yan sa Rome Statute. Ang Rome Statute po ay binuo yan upang magiging sandigan at maglalatag ng framework of operations at mga kondukta ng ICC bilang isang international tribunal. And under the Rome Statute, may karapatan po si Pangulong Duterte na magpetisyon na siya ay ma-release habang pending ang kaso o nagkakaroon pa lamang ng trial process. At subalit, hindi po yan ibinigay sa kanya. Ang argumento ng kanyang mga abogado nang nauna nilang isinabmit yan noong August ay kailangan pagbigyan ng interim release ni Pangulong Duterte sa isang bansa, redacted, na bansa na miyembro ng ICC o kinikilala ang ICC at kinikilala din ng ICC bilang magiging custodial host country. Hindi pa na-divulge ito kung saan na bansa ito, pero ang basis of arguments na isinampa o inihain sa petisyon ng legal defense team ni Pangulong Duterte, sa kanyang edad, unfit for trial siya. Dahil nga, kailangan niya mag-undergo ng medical procedures and medical care dahil nawawala ang kanyang memory or intermittently mayroon siyang mga memory lapses. Hindi pa man naideklara na ito ay Alzheimer o sakit na demensya. Nakadalasan po, yan ang nararanasan ng mga mga tao na nagkakaedad na at lumiliit na po ang brain body cells at kung kaya nawawala yung mga memory functions. Isang basis po yan, pero hindi pinayagan yan ng ICC. Pangalawa, yung humanitarian reason sa kanyang edad at hindi naman siya flight risk o hindi na siya makakatakas o tatakas pa dahil nga sa kanyang edad. Mahina na siya at wala na rin siya sa poder at kapangyarihan. On the humanitarian ground, makataong pagtrato sa isang akusado, sa isang nakakulong, that can be a basis also to grant the interim release. Hindi rin pinayagan yan ng ICC Chamber of Judges. Yung pangatlo, yung hinggil sa civil and political rights ng isang individual sa buong mundo, may tinatawag po tayo na United Nations International Protocol on the Protection of Civil and Political Rights. At kahit sino po sa buong mundo ay kinikilala ng United Nations ang karapatan na yan, including ang karapatan na maging malaya, the right to freedom and liberty. So hindi rin po yan kinilala ng ICC Chamber of Judges. Kaya ang ginawa po ng mga abogado ni Pangulong Duterte, nag-appeal sa ICC Appeals Chamber. At ito ngayon ang nakasaad sa schedule nila that there will be an open court deliberation hinggil sa appeals petition na muling balikan at may posibilidad na titingnan muli kung valid, makatarungan at nararapat ang pag-grant ng interim release kay Pangulong Duterte. However, we have received an information today, kaninang 6 a.m., that President Duterte signed a waiver. Nagpirma po siya ng waiver in favor sa kanyang abogado, lead counsel niya, lead lawyer, na si Attorney Nicholas Kaufman, na hindi na po siya mag-appear physically sa schedule today, which is around mga 10:30 in the morning, sa Philippine Standard Time today, at doon sa Europe, mga 7 p.m. yata yan doon sa East Central Europe area, sa time zone nila.
So, ang waiver, ito yung parang desisyon na ni Pangulong Duterte na binabanggit ngayon ng ICC sa kanilang information na ni-release that former Philippine President Rodrigo Duterte opted to sign a waiver granting authority representation in his behalf sa kanyang lead lawyer, lead counsel na si Attorney Kaufman para humarap sa ICC Appeals Chamber sa pagdidinig at posibleng gagawing desisyon kung papaboran ba o i-deny din ang kanilang appeals petition for the interim immediate release of former President Duterte. Hindi natin nakuha ang impormasyon completely kung ano ang dahilan. Kung bakit pinili ni Pangulong Duterte na wag nang mag-attend physically at ipapaubaya niya sa kanyang abogado ang kanyang pagharap instead doon sa ICC Appeals Chamber.